Inaasahan na rin ang pagboto ni senatorial candidate Abby Binay at live mula sa Makati, magbabalita si Mayan Los Baños para sa Bilang Pilipino 2025. Mayan? Yes, magandang hapon sa inyo. Pasado alas 2:30 nga nang dumating dito sa Nemesio Yabot Elementary School, itong si incumbent Makati Mayor Abby Binay kasama ang kanyang asawa na si Congressman Luis Campos na siyang tumatakbo naman ngayon din na mayor dito sa lungsod na ito dahil alam naman natin na nakatatlong termino na or matatapos na yung tatlong termino ni Mayor Abby Binay at ang kanyang sinusuportahan ngayon sa pagkakandidato sa pagkaalkalde ay ang kanyang asawa. At ang makakalaban naman ng kanyang asawa na si Congressman Luis Campos ay ang kapatid ni Mayor Abby na si Senator Nancy Binay. Wala pa tayong makabag-interview na nakukuha kay Congressman, kay Mayor Abby Binay. Pero ang alam natin dito talagang pukpukan ng laban dahil dalawang grupo lamang ito. Yung grupong una na pinangungunahan ni Senator Nancy Binay at ni Monsieur del Rosario at yung grupong United nila Luis Campos at nila Kid Peña. So talagang pukpukan ng laban mula pa ng kampanya hanggang ang inaasahan hanggang mamayang bilangan ng boto mahigpit. Sabi nga ni Senator Nancy Peña sa kanyang pagboto, hindi sila matutulog hanggat walang napoproklama. So waiting lang tayong matapos kasi mabilis nakaboto. Parang wala pang 10 minuto nakaboto itong si Mayor Abby Binay. Mukhang memorize na niya yung kanyang issue shade. And then, in a while, pagdating sa lobby, doon tayo mag-interview. Yes, Boss Ruth? Simula ko lang ng konting konteksto. Mayan kasi, di ba, noong 2022, buo pa yung Makati noon eh. May 450,000 voters ata sila noon, 2022. 2023, nabuwasan ng 10 barangay. Did we get clarity, kasi we were talking about it last night with Mayan did we get clarity kung ilan ngayon bali ang talagang botante ng Makati? Oo, kasi parang nagsiswing siya na past 2 years Nung nung barangay elections, nasa dumagdag ng 50 plus thousand. So ngayon, bali ano yan? Ilan bali bilang ngayon? Sa ngayon, ang nakuha ko datos dito, Boca, 270,240 yung registered voters ngayon. Yes, mas mataas naman yan kumpara. Ito yung pinag-uusapan natin kagabi, Boca. Kung 2023 barangay at SK elections kasi nasa 258,000 registered voters lang noon. Pero kung 2022 nasa, sabi mo, tama ba, 400,000 plus? 450,000 malaki yung ibinaba ng dami. Yes, malaki yung ibinaba ng botante dito. Hindi because nga, doon sa pinag-usapan natin. Yes, Mayan, si Ces ito. Barangays kasi. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Gusto ko lang tanungin dahil may mga aberya sa ibang mga polling precincts yung scan, pag-scan ng balota. Diyan ba sa Makati may nababalitaan kang mga ganung nangyayari na insidente? So far dito man sa Nemesio Yabot, wala akong nabalitaan pa. Pero kasi medyo dumating ako ng tanghali na dahil nanggaling ako dun sa San Antonio covered court kung saan naman sila bumoto, sila Senator Nancy Binay. Sa dali lamang ito, kung nakikita niya sa ating video, palabas na itong si Mayor Abby Binay. Okay, so sa baba na raw yung interview. Anyway, dito sa Nemesio Yabot, ay so far wala akong nabalitaan but I couldn't say kung kaninang umaga baka kasi meron. So, yes, dali lang, Sepa. Yes, go ahead. Saan yung ma'am gusto? Sige ma'am, no problem pa. Okay, so actually, katabi ko na ngayon si Mayor Abby Binay, pero bilang respeto natin sa ibang mga kasama natin sa media, sa baba na lang tayo mag-interview. Anyway, isang floor lang naman ang ibababa natin. Yes, Bok, baka may mga tanong pa kayo. Yun din, nakikita ko lang kasi compared doon sa mga na-monitor natin kanina since this morning, parang medyo maayos yung maayos yung lagay ng mga voting centers dyan. May mga pila pa ba at this time? Or baka naman mamaya dahil sobrang init, ayaw po muna lumabas ng mga tao. Alam mo, tama ka. Dito sa Makati, nakapila ka sila. Kanina, meron akong maagang nakuha, alas 5 ng umaga. I think we got... Mayan, napuputol yung line. Paputol-putol yung linya. Paputol lang siguro na signal. Sige, siguro. Hello? Oo, go ahead. Hello? Try natin ulit. Kung Yes.
Go ahead. Ayan, can you hear me? Yes. Yan, okay. Yun yung sinasabi ko nga, mga regular voters na nakapila ng alas 5 ng madaling araw, pero bumoto ng alas 7. So, 2 oras silang naghintay doon. At sabi nila, okay lang, ang mahalaga, makaboto na sila agad. Pero okay, hindi sila kumbaga katulad sa iba na sumabay, ano? Okay, ito itatapat ko lang kay Mayor Binay dahil mag-umpisa na yung kanyang ambush interview dito. Okay. Okay. Sige, ma'am, ma'am, yung reaction lang dun sa sinasabi ni Senator Nancy na anytime she's ready for reconciliation. Okay. Happy birthday. Ma'am, don't open for reconciliation. Siguro later na lang, let's go back to, Sabi niya nagawa ng if we can't effort niya. hear din naman eh. Nakita na may effort. Ang pakiusap ko sa kanya, stop weaponizing our father. Because she's using our dad against me. Kung gusto talaga niya ng reconciliation, huwag niyang isaming magulang na. But how's your relationship with your dad and your parents? I'm okay with my... The thing is, hindi ko na nga sinasabi, I've been inviting my dad to go to the campaign with me and they refuse to bring him. Hindi po ba sumama si VP sa inyo sa buong senatorial campaign? Is this the first time na hindi kanya nasama? Yes. Sa maloob mo? Hindi sa daddy ko. Kasi alam ko, given a choice, hindi niya gagawin yan. Kanino masama loob mo? Alam na natin kung kanino. I don't think we have to spell it out, diba? But basta, wala akong sama ng loob sa magulang ko. And again, this is an election. This is not about our personal issues. Ang pag-usapan dapat plataforma, pag-usapan kung ano yung mga plano at mga nagawa para iboto tayo ng tao. Hindi nagiging teleserye na about our personal life, which isn't really what it's supposed to be. Baka daw pwedeng may mag-mediate kasi kung sakaling Wala manalo din. siyang mayor, yung transition daw baka pwedeng mag-usap May transition kayo. team naman. That's part of the mandate of the DILG na may transition team. Wag lang siya masyadong mag-presume na siya yung mananalo. Pero nasa ano yun, in fact, as early as, I think 2 months ago, nag-create na kami ng committee para dun sa transition. We always do that naman, kaya regardless of who will win for mayor, yun yung lagi naming pinaghahandaan after a few months before the election. Ma'am, Standard naman yun, standard. Ma'am, nakausap ko si VP kanina. Sabi niya naniniwala siyang mananalo ka. Pero si Senator Nancy din daw sa Makati dahil ang Makati ay Pinay territory. Gusto mo ng comment? Wala akong comment. Ay, that's my dad's opinion. At the end of the day, yung mga Makatizens ang boboto. At magde-decide kung sino ang magiging maglilingkod for the next 3 years. How is it like to launch a national campaign at this time? How will I Very, very tiring. You have to remember, I was running a national and a local campaign at the same time. So even after ko, pag-uwi ko galing probinsya, pumupunta pa rin ako sa mga local caucuses and meetings. Kumbaga sa doble yung pagod, pero I'm very hopeful that lahat naman ng pinagdaanan ko, lahat ng paghihirap will have a very positive output. But aside dun sa the reason why you run for Senate is to make your colleagues proud, at the same time, yung issue, Yeah. parang gusto yung dalhin sa Senate. Can you discuss or elaborate yung plan One is to support if the EMBOs want a plebiscite, kasi manggagaling yung dapat as an initiative sa lower house. There are a lot of things that there are a lot of legal questions that will be raised in the next couple of months sa ginawa ng Taguig. Now's not the time to discuss it, pero maraming mga shortcuts na nangyari the past few months that we will have to raise in the Senate. How confident are you, ma'am, for the senatorial race? Sa totoo, Makabang ka ba? hindi sa totoo, I leave it to God. Hindi ninenervous konti, pero parang sa akin, gawa ko na lahat.
Kung hindi tayo palari, nagpapasalamat tayo. Kung tayo palari, nagpapasalamat din tayo. Sa akin, it's really more of the experience and the opportunity. Alam ko parang medyo, pero kita mo naman, di ba? Parang hindi ako masyadong stress, hindi ako masyadong ninenervyos. It's not because I'm overconfident, but really more that I really gave my best. And if at the end of the day, either way, we win or we don't win, we will accept the results. Tatanong natin sa kanya. Okay na, guys? Oh. Clarify ko lang about the plebiscite for the EMBO Barangay Store. They will decide whether they want to stay in Taguig or in Makati. So they will have to initiate a plebiscite. If they want to initiate a plebiscite, it will have to emanate from the lower house. Unfortunately, if there is no ally in the Senate, then chances are it will not succeed in the Senate. So that's the reason why I am running as an para magkaroon ng pagkakataon yung mga embos kung gusto nila ng plebiscito. Last na, yung serbisyo. Yan po yung panayam kay candidate Abby Binay at kanina salamat sa report ni Mayan Los Baños.